Hi, have a good day everyone. I'm Ramsey Malbang Rosales, a third-year entrepreneurship student. At nandito naman ngayon sa aking tabi si Ms. Joanna Patindol, isang social entrepreneur mula sa Taguig. At magkakandak mo ngayon ng isang interview na mayroong tamang negosyo may puso, isang pananayan para sa pagbabago. Uh, Humingi ako ng isang favor kay Ms. Joanna, if okay lang na magkandak ako ng isang interview regarding sa aming social entrepreneur subject. At mula sa kanya, bigyan niya ako ng isang chance para i-conduct yung project interview na ito. Miss Joanna, okay lang ba na introduce mo yung sarili mo at ipakilala sa kanila kung ano yung anong status mo ngayon at bakit pumayag ka po panayam po mula sa akin? Hello po, good afternoon. I'm Joanna po. Bali, nagkakandak kami ng online na business, hindi lang online, pati physical business. At pumayag ako para makashare at makahelp din sa mga gustong mag-start ng business or kanilang mga entrepreneurship na project po. Thank you, Miss Joanna. Miss Joanna, mag-start tayo sa ating unang question. Ano po yung pangalan ng inyong negosyo at paano niyo po ito sinimulan? Bali po ate, kasi nag-cater kami ng online na loan, cash loan, saka grocery loan po. Tapos nag-start siya kasi before, cash loan lang siya na small amount lang, 5,000, ganun. Tapos hanggang sa nung na-offeran kami ng bank ng credit card, doon na nag-start yung grocery loan hanggang sa dumami yung mga clients. Next question is Joanna, ano po yung pangunahing suliranin sa lipunan na nais yung tugunan sa inyong pong negosyo ngayon? Sa panahon po kasi ngayon, ang hirap din talaga ng buhay. Kaya yung mga tao, kailangan din talaga nilang mag-loan, mangutang. Tapos ayun po, yung kahirapan talaga. Kasi para makatulong din tayo sa mga nangangailangan. Wow, at your young age, meron ka ng business. So, by the way, ilang taon mo na Miss Joanna? 23 po. 23. So, 23 ako 29. So, di ba, at her young age, meron na siyang sinisimulang negosyo at nakakatulong na siya sa ating community. So, ano ba yung naging inspirasyon niyo para itayo yung ginagawa niyo po ngayong negosyo? Kasi kami ate, hindi naman kami privileged. Wala kaming life na yung saktuhan lang din talaga, ganyan. Dati nangungutang lang din kami. Tapos nag-i-school ako, ganyan. Yung tuition ko, inutang lang din ng mama ko. Kaya ayun, ngayon na kaya na natin. Kahit why not, diba, na tumulong din tayo sa ibang tao. Wow, di ba? Nakaka-inspire. Sana lahat ng mga bata ngayon, ganun yung mindset, di ba? Hindi nasayang yung effort tsaka yung sacrifices ng mga parents niya para lang makapagtapos siya ng pag-aaral. By the way, ano yung course mo, Ma'am Sulan? BSBA po, Financial Ah, Management. wow, so nice. So, isa rin siyang BSBA. So, ang line naman niya is sa financial. So, kami as entrepreneur, kailangan namin mag-start ng sarili namin business. So, thank you sa mga small talks po natin, Ms. Joanna. Ano po yung produkto or servisyo na inyong inaalok? Bali, ayun ate, meron tayong cash sa grocery. Ayun, yung mga grocery natin, pinapalend din natin sila sa mga tao. Lalo na yung mga may mga business, may mga karinderya, may mga sari-sari stores. Ganon, every month po yan. So, yung mga gustong mag-business nang wala silang pangpuhunan, so, lapit tayo kay Miss Joanna. Kung sakali na gusto niyo mag-business at wala kayong pangpuhunan, pwede si Miss Joanna, open farm po siya para tumulong po sa mga nangangailangan. So, sa mga taga dito lang din sa Taguig na nakakakilala sa amin, kung gusto niyo po mag-start ng business, if ever po na wala po kayong finance, pwede pong makahelp si Miss Joanna sa inyo. Then, Miss Joanna, paano niyo po tinitiyak na yung kita pa rin ng negosyo niyo at the same time nakakatulong pa rin kayo sa iba? Ayun po. Bali, nag-offer naman tayo ng lowest interest po. Ganyan, 5% every month. Wow, so maliit lang. So kayang-kaya naman. If ever na magtatayo ka ng business is, sigurado pa rin naman na kahit pa paano is kumikita pa rin naman si Miss Joanna habang nakakatulong siya sa iba. So Miss Joanna, ano yung pinakamalaking hamon na hinarap niyo bilang isang social entrepreneur? Kapag kasi talaga nagpapautang ka, hindi mo talaga may iwasan yung may mga madidelay na payments, ganyan. Pero nare-resolve naman po siya. At napag-uusapan naman. So marami talagang mga May mga ganun instances. din po talaga. Pag for example, hindi nila na-manage ng maayos yung pinahiram mo or nalugi yung business nila na ikaw yung namuhunan, ganun. Hindi magiging maayos yung payment. Pero, ayun, napag-uusapan naman. Miss Joanna, paano niyo pinili yung mga gusto niyong tulungan o yung mga natulungan niyo na po? Ano po yung parang basis po ninyo? Noong una kasi ate, mga kapitbahay na yung mga kilala mo na meron talagang business, may mga tindahan, hanggang sa pinost namin siya online, ganyan. Meron naman sila, may mga requirements like IDs, tapos yung mga nire-refer lang ng mga Kakilala regular niyo. client natin. So marami palang mga natulungan na si Miss Joanna, lalo na sa mga taga do'n lang din sa kanila na gustong mag-start up ng business. So, anong klaseng pagbabago yung nakita o na feel niyo po, alam niyo sa communities nakatulong po kayo? Ayun, makikita mo kasi ate na yung mga business nila lumalaki din eh. Ganun. Yan yung nakakatuwa. Kasi nakikita mo na namamanage din nila ng maayos.
So in a real ano talaga, nagkaroon talaga din ng tulong sa kanila na nakita niya na, yung help niya binigay niya is nakita niya na nag-improve yung buhay ng mga natulungan niya. So napakaganda, 'di ba? Yun talaga yung purpose ng isang social entrepreneur. Habang kumikita ka is nakakatulong ka din sa community. So ano yung ano, isa ito ano po yung maipapayo niyo po sa mga kabataan gusto din magsimula bilang isang social entrepreneur? Bale kasi ate, kailangan kasi talaga na meron kang faith sa gagawin mo, lalakasan mo talaga yung loob mo. Saka challenge kasi talaga 'to, hindi porket na may na-feel ka kaagad na may isang hindi nagbayad, ayaw mo na kaagad, gano'n. Lakasan lang din talaga ng loob, saka kailangan mo lang din talaga ng faith dun sa business na ginagawa mo. Totoo. So, pag nagbi-business ka talaga, kailangan mo minsan mag-take ng risk, di ba? Mag-take ng risk talaga. Hindi naman kasi lahat ng sinisimulan nating business is lalago, di ba, right? At hindi So, siya agad-agad din oo, talaga. kailangan talaga ng mahabang pasensya. So, Miss Joanna, last question po ito. Ano po yung plano mo para sa isang sa inyong enterprise sa susunod na 5 taon? In 5 years po, makikita ko po kasi na mas dadami pa yung clients, mas marami pa tayong matutulungan at lalago pa siya sa iba't ibang lugar pa po. Ipagpapatuloy natin siya. So, kung sa inyo, Miss Joanna, ano po yung payo niyo na maibibigay niyo sa akin bilang entrepreneur student? Magbibigay ng tibakan na ng payo mula sa inyo. Kasi sa ngayon, di ba, ikaw po nasisimulan mo nang maka-help sa mga community po ninyo. Para po sa akin, ano po yung maibibigay ng payo para sa akin? Ayun ate, kagaya ng sinabi mo kanina na 29 ka na ganyan. Wala namang age limit sa kung mag-i-start ka ng business or kung ano man yung dreams mo. Magte-take ka lang din talaga ng risk. Tapos, tatagan mo lang din talaga yung loob mo kasi ang hirap mag-business talaga din. Kailangan din talaga malakas yung loob mo. Kailangan yung faith mo talaga matibay talaga. Tsaka kung ano yung gusto mong gawin at gagawin mo talaga siya. So, thank you so much, Ms. Rowena, sa Thank you po. pagtanggap po ng isang pananaya mula po sa akin. So, maraming salamat po Thank ulit. you po, thank you ate.